Sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Yan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 2025 State of the Nation Address. Pero talaga bang binuhos ng administrasyon ang lahat? Nangako si Marcos Jr. na pananagutin ang water concessionaires na may palpak na water service. Titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Inatawan ng 96 million pesos na multa ang Maynilad matapos ang malawakang water interruption sa Metro Manila at Cavite. Pero sa mga lugar na sakop ng Prime Water, patuloy ang mga reklamo. Ibinenta na ng pamilya Villar ang Prime Water kay Lucio Co. Patungkol po sa accountability at kung may dapat na panagutan, tinitingnan po ang mga legal remedies. Hanggang ngayon, wala pa ring napapanagot sa palpak na serbisyo. Hamon pa rin ang pananagutan sa mga malalaking kaso. Nananatiling at large si Senador Bato de la Rosa sa harap ng ICC warrant. Nasa France naman si dating Ako Bicol Representative Elizalde Co habang humihingi ng political asylum. Nasa Europa rin si Harry Roque na kinakasuhan ng qualified human trafficking. Samantala, pinaghihinalaang nasa ibang bansa na rin si Atong Ang na tinuturing na mastermind sa missing Sabongero case. Kung paanong madulas sa kamay ng administrasyon ang malalaking personalidad, gano'n naman ito karahas pagdating sa mga sibilyan. April 2026 nang mapatay ang 19 na pinaghihinalaang NPA members sa Toboso, Negros Occidental. Ayon sa human rights groups, 9 sa mga nasawi, mga sibilyan, kabilang ang isang journalist, researcher at UP student. Ang puwersa ng ating kapulisan ay nagbabantay at rumoronda na para nararamdaman ng taong bayan. Bumaba ang krimen sa una at ikalawang quarter ng 2026, kasunod ng Safer Cities campaign ng DILG at PNP. Nagulantang naman ang publiko sa mga karahasan sa mga paaralan. 3 estudyante ang nasawi sa Tacloban School shooting noong Hunyo. Sunod-sunod din ang mga kaso ng saksakan sa Cavite, Davao, Las Piñas at Parañaque. Heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo. Bilang tugon, higit 48,000 public schools ang ininspeksyon ng DepEd habang mahigpit ang mga security measures. Isa sa malalaking tagumpay ng administrasyon ang pagiging chair ng ASEAN. Umusad ang ASEAN Digital Economy Framework, lumawak ang security partnerships at nagpatuloy ang pagtulak sa South China Sea Code of Conduct. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. 12 million na mga Pilipino na ang nakinabang dito, habang 15 million households ang target. Nariyariyan pa rin ang mga problema sa enerhiya na damandama ng bawat Pilipino. Kagaya ng 3 milyong kabahayan na wala pang kuryente. Palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Inamin mismo ng Pangulo na malaki pa rin ang hamon sa sektor ng enerhiya. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis, pumalo sa 12 pesos and 43 cents per kilowatt hour ang national average ng presyo ng kuryente. Pinakamataas ito sa ASEAN. Patuloy naman ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. Ngunit kasabay nito, tumindi rin ang mga aksyon ng China, kabilang ang pag-atake sa isang Philippine Navy officer, pagkakalat ng racist video at mga bagong pag-aangkin sa Batanes. Sunod-sunod na malalakas na lindol sa Mindanao at Cebu, mga pagputok ng bulkan at paghagupit ng mga bagyo ang sumuwak sa administrasyon. Mahigit 264 billion pesos ang inilaan sa DSWD at 8.2 million na mga Pilipino ang nakinabang sa AIX. Patuloy rin ang pagpapatayo ng mga evacuation centers sa harap ng lumalalang climate crisis. Pero kung nakarating ang tulong ng gobyerno, mga nasalanta lang ang makakasagot. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Ngunit higit sa mga panawagan at catchphrase, ang datos ang nagsasalita. Nananatiling mabigat ang mga hamon sa pananagutan, kaligtasan, ekonomiya at serbisyo publiko. Patunay rito ang 34% trust rating ni Marcos Jr. ayon sa SWS at 29% approval rating ayon sa Pulse Asia.
Sa kanyang ikalimang State of the Nation address, maririnig na nga ba ang tunay na kalagayan ng bansa at ang mga solusyong makapagpapabalik ng tiwala ng mga Pilipino? Para sa SONA 2026, Jomar Villanueva.